Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati sa katrabaho mo na sila Emerson Rayala at si Japet de la Cruz ng Hagunoy Bulacan na Leret Paglasing. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Raber TV. Shoutout po sa iyo Idol Boss Buck Garage. Shoutout po sa iyo Idol Sara Blondog. Shoutout po sa iyo Idol Giden Sabrido pati na rin kay Ali. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato. At shoutout po sa iyo Idol Gary Tuman. Pati sa friend mo na si Maximo at Jerry. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Ingats po lahat sa paparating na bagyo. God bless sa inyo. Sa pagpapatuloy. Sa kabilang banda sa loob ng gusali ng Senado, patuloy na naglalaro ang Monk of Empty Love ng paborito nitong laro na Go. Sinabi naman ni Honamdo na dumating na ang Miriam Highlord sa kagalang-galang Marshall Halls at ang karamihan sa mga inimbitahan ay nandoroon na din at mga nakaupo na. Makikita natin ang maraming mga master at elder na nagtipon-tipon na sa kagalang-galang na Marshall Halls. Sinabi ng monghe na ang kagalang-galang na Marshall Halls ay ang lugar para sa huling mga mensahe ng isang Miriam Highlord. Kaya tumayo na ang monghe at sinabihan na si Honamdo na pupunta na rin sila doon. Agara naman na sinang-ayonan ito ni Honamdo. Subalit nang papunta na sana ang monghe sa kagalang-galang na Marshall Halls ay bigla itong may naramdaman na dumating, kaya sinabihan niya si Honamdo na mamaya na sila pupunta doon. Nagtataka na napatanong naman si Honamdo na kung may problema ba. Ayon naman sa monghe na maglaan sila ng oras para sa ating mga bisita, para naman maging patas sa hindi inanyayahang multo na bumalik sa atin habang umiiwas sa tiyak na kamatayan. Nagtataka at napalaki na lang ang mata ni Honamdo nang marinig ito. Bigla naman sinabi ng tagapagbantay sa tarangkahan sa monghe na may isang estudyante na nagngangalan na Yuseong Dan ang humihiling na makausap ito. Kung papaalisin niya ba ito, ayon naman sa monghe na hayaan itong makapasok. Nagulat na lang si Honamdo sa desisyon ng monghe, kaya agara naman binuksan ng tagabantay ng tarangkahan ang pinto, at habang pumapasok ay seryosong nakatingin lang si Yuseong sa monghe. Sa isip-isip ni Yuseong habang nakatingin sa monghe na, walang alinlangan, ang pinakadakila at ang pinakamasamang nilalang na umiral sa Miriam Alliance, ang isang tunay na kasamaan. Nakangisi ito habang kumikinang ang mga nagdidilawan ng ngipin nito na para bang hinihintay talaga nito ang kanyang pagdating. Siguro dahil sa alam ko na ang sasabihin ng monghe na ito, ngunit nakakaramdam pa rin siya ng panlalamig sa katawan at nakakaramdam ng takot. Sinabi ng monghe na naparito ito kasama ang kanyang kaibigan. Ano pa ang tinatayo-tayo nito dyan? Pumasok na ito. Ayon naman kay Yuseong na gusto niyang magkaroon ng pribadong pag-uusap sa monghe na silang dalawa lang. Bigla naman nagalit si Honamdo at agara na minumura si Yuseong. At habang hawak ang malaking espada nito ay tinatanong niya si Yuseong kung ano naman ang pinaplano nito ngayon sa pagkakataon na ito. Ayon naman kay Yuseong na mukhang hindi pero nagbabago si Honamdo sapagkat agara nitong hinawakan ng espada niya tulad ng dati. Mapang-asar na tinitigan ni Yuseong ito. Nagulat na lang si Honamdo sa inaasta sa kaanya ni Yuseong. Kaya mas lalo pa itong nanggagalaiti at nagsisilabasa na ang ugat nito sa muka sa sobrang galit. Gayunpaman ay pinatigil na ito ng monghe at sinabi nito na antayin na lang siya ni Honamdo sa labas. Agara naman na tinanggal ni Honamdo ang pagkakahawak nito sa espada subalit patuloy pa din ito nakatingin ng masama kay Yuseong. Tuluyan ang nagbigay galang si Honamdo at sinunod ang utos sa kanya ng monghe, subalit habang papalabas na ito ay sinadya niyang banggain si Yuseong na parang bata, at tuluyan na itong nakalabas ng silid. Sa kabilang banda habang nasa labas ay naiinis na lang si Honamdo. Sinusumpa nito si Yuseong sa isip nito na may araw din ito sa kanya hanggang sa may napansin siya sa harap niya at makikita natin si Bongde-ala na naghihintay sa labas at seryoso lang itong nakatingin kay Honamdo. Tinanong naman ni Honamdo na kung sino naman ito. Ayon naman kay Bongde-ala na siya si Bongde-ala, subalit napapataas na lang ng kilay si Honamdo nang malaman ang pangalan nito.
Sa kabilang banda, sa harap ng larong Go, sinabi ni Monk of Empty Love na kung nakikita ba ni Yuseong ang sitwasyon na nangyayari sa board na ito, tinitigan naman ni Yuseong ang nasa board at nakikita niyang napapalibutan ng maraming puti ang kulay itim sa gitna. Ayon naman sa monghe na humihingi siya ng pasensya dahil nakalimutan niyang hindi nga pala si Yuseong naglalaro ng Go. Sinabi naman ni Yuseong na hindi na niya kailangan pang maglaro ng Go para maintindihan kung ano ang nangyayari. Napatahimik naman dito ang monghe, kaya sinabihan niya si Yuseong na sabihin sa kanya kung ano ang nakikita niya sa board na ito. Ayon naman kay Yuseong na sa tingin niya na nilaktawan ng monghe ang tamang daan para lamang madurog ang nasa gitnang piraso. Ayon naman sa monghe na kung ang sinasabi ba ni Yuseong na lumagpas na siya sa labis o sumobra na siya para lamang madurog ang nasa gitna, kung tama ba siya. Ayon naman kay Yuseong na kung mali ba ang pagkakaintindi niya dito, tumatawa naman na sinabi ng monghe na kung ang kulay itim na piraso na ito ay ordinaryong piraso lang, magiging tama si Yuseong dito. Ngunit natatakot ako na hindi ito mamamatay kahit gaano pa ito napapaligiran, at maaaring hindi mo ito makita ngayon, ngunit nagtatago ito ng maraming malalakas na galaw na nagpapaputi sa mga puting pirasong ito kung ihahambing, at para naman sa kanya, ang itim na pirasong ito ang nagwawalang bahala sa mga wastong hakbang, gaya ng pagkakalagay mo dito. Kaparehas sa tulad ni Yuseong, na piniling sirain ang board ng buo, ginawa ko lang ang mga bagay na patas, ang lahat ay para sa kapakanan ng paggawa ng itim na piraso na ito sa isang ordinaryong piraso. Sa isip-isip ni Yuseong na ang pagpapalit ng Merem High Lord pala ang nais ng monghe, hindi na lang siya makapaniwala sa pagiging straightforward nito. Ang mga kamakailang aksyon ni High Lord Jegal ay mabilis na nagtutulak tungo sa reforma na medyo kitang-kita ang target ng reforma, at dahil sa kanyang mga aksyon, ang buong Senado, na pinamumunuan ng monghe, ay nakatutok sa High Lord. Ngunit ang karamihan sa maliliit at katamtamang laki ng mga Paxayan ay sumuporta sa High Lord. At walang anumang makabuluhang bahid sa kanyang mga patakaran, kaya naman nanatili silang tahimik hanggang sa kamakailang pagsalakay. Ang pagsalakay ng mananakop sa Zhejiang, isa lamang itong pangyayari sa malaking ilog na siyang kasaysayan ng sekular na mundo, at ito ay gagamitin bilang pagkakataon ng 5 noble houses at iba pang mga sekta upang pigilan ang paglaki ng mga sumisikat na bituin sa pamamagitan ng pagpapadala ng grupo ng mga bata sa digmaan. Ngunit pagkatapos ay ang High Lord at ang Chancellor ay direktang nasangkot dito, at para sa monghe, na naghihintay ng pagkakataon, ang maliit na pambungad na ito ay higit pa sa sapat, ginamit niya ang maliit na puwang na ito upang lumikha ng isang malaking bitak, at ibinagsak ang High Lord. Matagumpay na naipasa ang isang impeachment, at ngayon ay nagsasagawa pa ng pampublikong pagdinig. Kung gayon, ano kayang pinakahangarin nito, para sa isang mababang ranggo na mandirigma tulad ko? Isa lang ang naiisip, biglang sinabi ni Yuseong na kung sinusubukan ba ng monghe na maging High Lord ito. Nagulat naman ang monghe nang marinig ito, kaya napapatawan na lang ito ng malakas habang sinasabi na siya ay magiging High Lord. Sabay nagpatuloy sa pagtawa na para bang wala ng bukas dahil sa mga sinabi ni Yuseong. Tinanong naman ni Yuseong kung ano ang nakakatawa doon, kung mali ba siya ng pagkakaintindi. Nakangiti na sinabi ng monghe na tinatanong siya ni Yuseong na siya ay sinusubukan na maging High Lord. Ngunit kung alam ba ni Yuseong na marami sa mga sinaunang emperador ang nagtapos sa pagbibitiw sa trono, ngayon, sa tingin mo ba ay dahil yon sa ilang marangal na katangian? Ngunit hindi, ito ay dahil ang kapangyarihan ng isang emperador ay mahina. Nagulat na lang si Yuseong nang marinig ito, sa isip-isip niya na paanong naging mahina ang kapangyarihan ng emperador. Sinabi ng monghe na iyon ang dahilan kung bakit nananatili siyang parte ng Senado sa mahabang panahon, kahit na ang kapangyarihan ng isang emperador ay hindi sapat ngunit naniniwala ka na ang kapangyarihan ng High Lord ay mas mataas. Nanatili ako sa pwestong ito dahil ang kapangyarihan ng Senado ay higit na mas matimbang kaysa sa posisyong iyon. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin dati? Sinabi mo noon na gagawin mo ang tama, ganoon din ang nararamdaman ko, at balak ko gawin iyon bilang pinuno ng Senado ng Merem Alliance. Makikita natin na nakita na ni Yuseong ang level na meron ang leader ng Senado, subalit patuloy itong tumataas ng mabilis habang nagpapalabas ng aura. Sinabi ng monghe na tulad ng nakikita mo,
kaya kung alisin kayong lahat sa board na ito kung kailan ko gusto at ibalik din kayo, ngunit sa ngayon, gusto ko lang na muling ayusin ang magulo na board na ito, makikita natin na hindi na ulit makita ni Yuseong ang level ng monghe, sa isip-isip naman ni Yuseong na ganun pala, ang Senado, na pinamumunuan ng 9 sects, ay gustong sakupin ng Merhem Alliance, subalit kinuyom ni Yuseong ang kanyang mga kamao habang sa isip-isip nito na hindi ang Senado o ang 9 sects. Ang corrupt na monghe na ito lang ang gustong sakupin ng lahat. Sinusubukan niyang baguhin ang mga bagay para ang kasalukuyang Merhem Alliance ay nasa palad niya. Ang planong ito ay eksaktong kabaligtaran ng sinusubukang gawin ni High Lord Jegal. Makikita natin na naging kulay pula na ang pangalan ng monghe hudyat na kalaban na ito. Sinabi ng monghe na kaya naman kailangan ko munang sirain ang Merhem para may ayos ko ang lahat mula sa simula. Nilagyan ng malakas na kinang monghe ang daliri nito, sabay lunsad ng atake pababa papunta sa kulay itim na piraso, hanggang sa marinig na lang sa buong lugar ang isang malakas na pagsalpok. Sa kabilang banda ay sinabi ni Honam-do na si Bongde Ala pala ito, ikaw pala ang isa sa 5 halimaw na naririnig ko. Habang lumalapit ay sinabi ni Honam-do na perpektong pagkakataon nga naman, kahit hindi ka parte ng Shadow Hand, gagawin kitang mamilipit sa ilalim ng aking mga paa. Natahimik na lang si Bongde Ala sa mga sinabi nito, hanggang sa nagulat si Honam-do sapagkat hindi man lang natakot si Bongde Ala. Kaya nakapikit na sinabi nito na muntik na niyang makalimutan na ito nga pala ang pinakabatang estudyante na meron ng institute. Pero huwag kang mag-alala, aalagaan kita ng mabuti. Nagulat at nagtataka naman si Honam-do nang sinabi ni Bongde Ala na level 77 ito. Nakangiti na sinabi ni Bongde Ala na sinabi sa kanya ni Yuseong na ang tawag nito kay Honam-do ay level 77 bago pa ito pumasok sa loob. Ito ay isang bagay tungkol sa kakayahang masukat ang iyong mga kakayahan ngayon, at saka, sinabi din ni Yuseong na madali niya lang matatalo si Honam-do kung gugustuhan niya ng walang kahirap-hirap. Hindi nagustuhan ni Honam-do ang mga narinig niya kaya mas lalo itong nagalit. Nang gagalaiti na tinatanong nito si Bongde Ala na kung ano ang sinabi nito, at habang hawak ang malaking espada ay sinasabihan niya si Bongde Ala na ulitin nito ang sinabi nito. Sinabi ni Bongde Ala na sinabi ni Yuseong na ang teknik niyang 10-weapon demon art ay madali. Subalit hindi na natuloy ni Bongde Ala ang sasabihin niya nang biglang takpan ng kamay ni Honam-do ang bibig nito, sabay hawak sa malaking espada, at habang nakahanda na para umatake ay sinabi nito na, kung gusto na ba talaga ni Bongde Ala na mamatay, subalit nagpatuloy na sumasagot si Bongde Ala kahit natatakpan ang bibig nito, sabay lapat ng kamay sa katawan ni Honam-do. Nagtataka naman si Honam-do kung ano ang ginagawa nito, sabay naglunsad ng malakas na pag-atake si Bongde Ala na labis na kinagulat ni Honam-do. Nagawa naman maarang ni Honam-do ito ng bahagya at nang gagalaiti nitong sinabi na isang bastardo si Bongde Ala, at ayon pa dito habang nagsisilabasa na ang mga ugat sa mukha nito sa sobrang galit na kailangan na niyang patayin si Bongde Ala mismo sa kinatatayuan nito. Subalit nag-aalala na lumapit ang Katiwala at pinapakalma si Honam-do at sinabi nito na ang monghe ay nasa kabilang silid lang. Sinabi ni Honam-do na si Bongde Ala at ang bastardong si Yuseong, papatayin ko kayong dalawa. Habang pinupunasan ng mata, ay nakangiti na napapatingin lang si Bongde Ala dito. Sa kabilang banda sa loob ng silid, makikita natin ang tensyon sa dalawa. Nagulat at nagtataka ang monghe sa ginawa ni Yuseong, samantalang pinagpapawisan at nanginginig si Yuseong at hindi makapaniwala. Makikita natin na nagawa ni Yuseong pigilan ang daliri ng monghe para sirain ang kulay itim na piraso, subalit nahihirapan siya sa lakas ng daliri ng monghe. Habang pinipigilan ang atake ng monghe ay tumaas ang antas ng external ki ni Yuseong at umabot na ito sa level 5, patuloy na nanginginig ang kamao ni Yuseong habang ang daliri ng monghe ay patuloy din sa paglakas. Ang active martial art na Golden Bell Squad na meron si Yuseong ay umabot na sa level 5, sa isip-isip ni Yuseong habang pinagpapawisan na ang isang daliri lang ng monghe ay sapat na para sa akin na makakuha ng kasing dami ng pag-unlad na nakuha niya sa Zhejiang. Sinabi
sinabi ni Yuseong sa monghe na ang iyong pagkahilig para sa Buddha, ito ay masyadong maalab na nag-uumpisa ng masunog ang likod ng kanyang kamao, ayon naman sa monghe na kung ito ba ang kalooban nito, o ang kalooban ng panig ng mga ito, nakangiti naman na sinabi ni Yuseong kahit na nahihirapan na, kung ano naman kung ito ang kalooban nila, tinanong naman ng monghe na alam mo ba kung ano ang ginagawa ng karamihan sa mga Buddhist kapag nakikibahagi sa politika, sinusunod nila ang tamang pamamaraan, mas lalo pa pinalakas ng monghe ang atake nito at mas lalo pa itong uminit kung saan ay nasusunog na ang kamao ni Yuseong. Ayon pa sa monghe na gayunpaman, ang Buddhism ay dapat tumayo higit sa lahat, ganyan kung paano lumalapit sa politika ang isang mataas na monghe, habang pinagpapawisan na ng husto at lubos na nahihirapan ay sa isip-isip ni Yuseong na ito ay ibang klaseng init ang nararamdaman niya. Subalit napapangiti lang si Yuseong dito, at sa isip-isip pa nito na kung wala akong kakayahan na fire resistance at ang great feats of the Absolute Emperor, ang kamay niya ay paniguradong natunaw na sana dahil sa init ng pag-atake ng monghe. Tumatawa na sinabi ni Yuseong na kung ito ba ang paraan ng isang Shaolin, ayon naman sa monghe na ito ay ang paraan ng Merem. Sinabi naman ni Yuseong na ang mga Shaolin ay siguradong napaka-interesadong grupo, minsan, tinatawag mo ang iyong sarili na Shaolin Temple, at kung minsan, tinatawag mo ang iyong sarili na Pakseyen ng Shaolin, kayong mga Shaolin ay tunay na sanay sa paggawa ng anumang bagay sa inyo sa kasalukuyan. Nakangiti naman na sinabi ng monghe na iyan ay kung paano gumagana ang Merem, at kapag natapos na ang kaganapang ito, makakatanggap ako ng kaunting awa mula sa Buddha. Tulad ng palaging natatanggap niya, tinanong naman ni Yuseong kung ganyan din ba ang paraan ng Merem. Ayon naman sa monghe na ito ay ang paraan ng Buddha. Mas lalo pang pinalakas ng monghe ang pagkakadiin ng daliri nito sa kamao ni Yuseong. Halos matamba na si Yuseong sa sobrang hirap ng pagpapanatili ng kamao nito, at napapamura na lang ito. Subalit mas lalo pang tinaas ni Yuseong ang kamao nito para mabaluktot ng bahagya ang daliri ng monghe, at kahit na pinagpapawisan ng malala ay minumura nito ang monghe, sabay malakas na tinaas pa ang kanyang kamay habang sumisigaw, na kinagulantang ng monghe ang biglang paglakas ni Yuseong, at tuluyan nang napaalis ni Yuseong ang daliri nito na labis na kinagulat ng monghe. Makikita natin na nasunog ang likod ng kamao ni Yuseong at makikita ang bakas ng sunog dito, at habang nakataas pera ng kamay ay sinabi ni Yuseong na ang tunog ng mga sinabi ng monghe para sa kanya, ay sinasabi lang nito ang patungkol sa lahat ng pamamaraan ng monghe sa buong oras na ito. Lumabas ang notification na pagkatapos makatiis sa apoy, tumaas ang resistensya ng kanyang katawan, at ngayon ay ang fire resistance ni Yuseong ay umabot na sa level 6, hindi pa rin makapaniwala ang monghe sa mga nangyari at natutulala pa rin ito, habang nakatingin sa kulay itim na piraso sa board, hindi na lang siya makapaniwala na umabot sa ganoon si Yuseong para lamang maprotektahan ang piraso na ito. Seryosong sinabi ng monghe na kaya, ang ibig sabihin lang ni Yuseong na, hindi ito ang mga paraan ng Shaolin o ng Merem, ngunit sa akin lamang. Ayon naman kay Yuseong na kung mali ba siya doon, sinabi naman ng monghe na mukhang mataas na ang tingin ni Yuseong sa sarili sa mga maliliit na tagumpay na nagawa nito sa Zhejiang. Ikaw ay mananatili na hindi gaanong mahalaga sa loob ng malawak na mundo ng Merem, sa isang taong nabuhay na tulad ko. Ikaw ay walang iba kundi makukumpara lamang sa isang dumaraan na lamok. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa mga narinig niya lalo na sa pagkukumpara sa kanya sa isang lamok, kaya sa isip-isip nito na isang putang Jaina ang matandang haklubo na ito, at seryoso nitong sinabi na patungkol doon ay makikita na lang nila kung sino ang isang lamok hanggang sa tuluyan ng tumayo si Yuseong at sa isip-isip nito na kahit papano, medyo nalaman ko na kung ano ang intensyon ng peking monghe na ito. Oras na para umalis bago pa ako maubusan ng pasensya sa harap ng bastardong monghe na ito. Makikita natin ang kamao ni Yuseong na nasunog. Habang nakatingin ang monghe dito ay hindi na lang ito makapaniwala, hanggang sa tuluyan ng lumabas ng silid si Yuseong na napansin naman agad ni Honamdo. Naiirita agad si Honamdo nang makita si Yuseong, hanggang sa lumapit ito at sinabi na di ba sinabi ko sa'yo na paparusahan kita sa kayabangan mo balang araw. Ayon naman kay Yuseong na hindi niya maalala na sinabi ni Honamdo ito,
kaya mas lalong nagalit si Honamdo at napapamura na lang, ayon naman kay Yuseong na parang naaalala kong sinabi ko sa iyo noon na hinding-hindi ako sasali sa maliit mong grupo at patuloy na gagawin ang anumang gusto ko. Sinabi naman ni Honamdo na ang Shadow Hand ay ang grupo na pumuprotekta sa Senado, ibig sabihin, kahit hindi ka kabilang sa amin. Ang kabastusan mo sa akin ay isang pagsuway sa Shadow Hand at sa Senado mismo. Nakapikit na sinabi ni Yuseong na okay lang sa kanya yon at wala siyang pakialam dito, kaya mas lalong nagalit si Honamdo at sinabi na isang bastardo talaga si Yuseong. Hindi mo ba napagtatanto kung ano ang Senado? Ito ang pinakamakapangyarihan sa Miriam kaya paano nitong nagagawang umasta ng ganito sa kanila? Ayon naman kay Yuseong na syempre ay alam niya kung ano ang meron ng Senado. Ang Senado para sa kanya ay isang grupo ng mga hindi sinsero at hindi kwalipikadong mga tao na humahawak sa pinakawalang kabuluhang mga bagay. Nagagalit na minumura ni Honamdo si Yuseong. Subalit bigla lang tumalikod na si Yuseong dito at hindi na pinansin pa. Tinanong naman ni Honamdo kung saan naman ito pupunta. Ayon naman kay Yuseong habang naglalakad na paalis kasama si Bong Deola na ang panig nila Honamdo ay nagdeklara ng digmaan sa kanila. Hindi ba tama lang na ihanda namin ang aming mga sarili para sa digmaan na ito?